Sa unang bahagi ng ating paksa ukol sa mga territorial disputes ng China ay nalaman po natin na hindi lamang pala Pilipinas ang may territorial issues laban sa China. Dahil bukod sa tumataas sa tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea o WPS, ay hindi rin humuhupa ang girian ng Japan at China ukol naman sa sino nga ba sa kanila ang siyang nagmamay-ari ng 5 maliliit na isla at 3 bato na matatagpuan sa Senkaku. At hanggang ngayon ay hindi pa rin nare-resolba ng China ang border disputes nito sa India at sa Bhutan. Patuloy nga nating alamin kung bakit tila nagkukumahog ang China na palawakin ang kanilang teritoryo at bakit pati Indonesia, Malaysia, Laos at maging South Korea ay umaalma na sa mga ikinikilos ng China. Paulit-ulit na pinag-uusapan ng China ang pamahalaan ng Indonesia na ihinto nito ang isang drilling project ng oil and natural gas na malapit sa mga isla ng Natuna. Giit ng China, ang lugar na ito ay kabilang umano sa kanilang 10-line territorial claim. Sinabi pa nito na isang infringement sa kanilang territorial waters ang ginagawang pagkuha umano ng Indonesia ng natural resources ng Beijing. Subalit, sagot naman ng Indonesia ay nasa exclusive economic zone ng kanilang bansa ang Natuna Islands kung kaya't walang karapatan ng China na pahintuin sila sa kanilang mga ginagawa roon. Inakusahan din ng Jakarta ang Beijing ng iligal na pangingisda sa paligid ng Natuna Islands at pananakot sa tuwing nagpapatrolya ito sa nasabing lugar. Samantala, nagmatigas naman si Prime Minister Anwar Ibrahim na hindi yuyuko ang Malaysia sa mga hinihingi ng China na itigil nito ang paggalugad ng langis at gas sa lugar na malapit sa Sarawak. Sagot naman ng China, lumampas na ang mga oil projects sa Malaysia sa 10-dash claim ng Beijing. Hindi rin napigilan ng China ang pagkadismaya sa Malaysia kung kaya't nagpadala pa ang Beijing ng diplomatic note o note sa Jakarta. Subalit, nanindigan si Prime Minister Ibrahim na ang mga oil and drilling exploration activities ng kumpanyang Petronas ay legal dahil nasa loob mismo ito ng karagatan ng Malaysia. Paliwanag ng opisyal, hindi ito ang unang pagkakataong nakatanggap sila ng diplomatic protest galing sa China. Niliwanag din niya na hindi totoong nilalabag na Malaysia ang China o ang teritoryo ng China at kung ipagpapatuloy niya ng Beijing ang pakikipagtalo ay makikinig sila, subalit kailangang ding makinig ang Beijing sa Jakarta. Ang opisyal na sukat ng China ay halos 9.6 million square kilometers habang ang Laos ay nasa 236,800 square kilometers lamang. Subalit alam niyo ba na ayon sa ilang ulat ay sinasabi ng China na pagmamay-ari nito ang ilang parte ng bansang Laos. Ang kanilang batayan ay isang historical claim na nagmula pa raw noong Yuan Dynasty o noong mga taong 1271 hanggang 1368. Wala namang komento ang Laos sa issue na ito. Subalit, batay sa ilang mga pahayagan, ay may malaking utang ang Laos sa China na halos kalahati ng lahat ng external public debt nito. Pinahihintulutan naman ng China ang Laos na ipagpaliban ang pagbabayad nito sa mga utang. Anila, mas pinili ng Beijing na mag-focus sa Belt and Road projects nito sa Laos. Ang Socotra Rock ay nasa gitna naman ng South Korea at China. Ito ay may layong 149 kilometers mula sa South Korea at may layo itong 245 kilometers mula sa China. Ang batong ito ay sentro ng alitan naman sa teritoryo ng Seoul at Beijing. Pareho lang iginigiit na ang Socotra Rock ay napapaloob sa kanilang mga EEZs. Gayunpaman, ayon sa international maritime law at paliwanag rin ng ilang legal experts, ang isang lumubog na bato kagaya ng Socotra Rock na nasa labas ng territorial sea ng isang bansa na karaniwang sinusukat bilang 12 nautical miles ay hindi pala maaaring angkinin bilang teritoryo ng South Korea, China o anumang bansa. Subalit ang nasabing issue sa pagitan ng Seoul at Beijing ay hindi umano balakid sa mithiin ng China na palawakin ang kanilang teritoryo. Sinabi ng Lowy Institute, isang think tank sa Sydney, Australia,
ang isang world power kagaya ng China ay gumagamit ng mga representational mediums katulad ng mga national at historical maps upang bigyang katwiran ang kanilang exceptionalism. Anila, ito ay upang iparating ang kanilang mensahe ng maritime territorialism. At naniniwala rin ang ibang geopolitical experts na isa ring dahilan kung kaya't pinalalawak umano ng China ang land territorialization nito ay upang bigyan ng option ang mga leaders ng ibang bansa na sa China makipag-ugnayan at hindi sa Estados Unidos. Subalit para sa ilang political scientists at maging business analysts, ang dahilan pala kung bakit nakikipaggirian ng China sa Pilipinas, sa Japan, sa India, sa Bhutan, Indonesia, Malaysia, Laos at maging sa South Korea ay dahil sa mga natural resources na matatagpuan sa mga pinag-aagawang teritoryo. Kabilang narito ang mga deposito ng langis, mga yamang dagat at sea minerals na magagamit ng China sa pangarap nito maging numero 1 bansa sa buong mundo. Subalit paano nga ba isinasagawa ng China ang mithiin nito? At may iba pa kaya mga bansa na kaalitan nito pagdating sa mga teritoryong panlupa at pandagat? Ang mga sagot po na yan sa mga katanungang ito ay aalamin natin sa ikatlong bahagi ng ating ulat sa mga susunod na araw.